Bible in the book of Joshua. Joshua chapter number 14. Joshua chapter 14, verse number 6 and 12. But follow me with your eyes in verse number 6 to 12. Joshua chapter number 14, verse 6 to 12. The Bible says, are you there? Say amen. The Bible says, then the children of Judah came unto Joshua in Gilgal, and Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite said unto him, Thou knowest the thing that the Lord said unto Moses the man of God concerning me and thee in Kadesh Barnea. Verse 7, 40 years old was I when Moses the servant of the Lord sent me from Kadesh Barnea to spy out the land, and I brought him word again as it was in mine heart. Nevertheless, my brethren that went up with me made the heart of the people melt, but I wholly follow the Lord my God. In verse 9, and Moses sware on that day, saying, Surely the land whereon thy feet have trodden shall be thine inheritance, and thy children's forever, because thou hast wholly followed the Lord my God. In verse number 10, and now behold, the Lord hath kept me alive, as he said, these 45 years, even since the Lord spake this word unto Moses, while the children of Israel wandered in the wilderness. And now, lo, I am this day 85 years old, and yet as yet I am strong this day as I was in the day that Moses sent me. As my strength was then, even so is my strength now for war, both to go out and to come in. Verse number 12, atong dunganan sa pagbasa, verse 12, all together go. Now therefore, give me this mountain, whereof the Lord speak in that day, for thou heardest in that day how the Anakims were there, and the cities were great and fenced. If so be the Lord will be with me, then I shall be able to drive them out, as the Lord has said. Salamat sa Ginoo. Reading His Word, let us come to the Lord in prayer. Heavenly Father, please be with us as I preach this afternoon sa imong pulong. Encourage these fresh graduates and also the members of this church, Pigkarangan Bible Baptist Church, and also with the co-pastors. Salamat sa ilang mga paghago, sakripisyo sa ministry. Ikaw mag-bless as we continue in Jesus' name. Amen and amen. Palihog sa paglingkod. This story is all about possessing the promised land, and they possess already the promised land, and Joshua and Caleb this time, na sila'y si Caleb mga kaigsunan, gipangayo niya ang bukid nga ihang i-possess, human nila napildi ang mga kaaway. The title of our message is Conquering More Mountains. Conquering More Mountains. Kamong graduate, salamat na human na ninyong mountains sa Bible College. But dili sa yon mag-Bible school. I also graduated last 2011, Malaybalay City, kang Pastor Ludi Samayla. And to God be the glory, salamat sa Dios nga nahuman dayon. Another na pod, kay sultihan ta mo, dili pa nimo katapusan sa inyong pag-alagad. Daghang mga tubangon, but this mountains here, in this chapter, mga kaigsunan, speaks about to conquer more blessings in life. And don't you know, pagkanindot sa inyuha nga mga Bible students, even mga Kristohanon, because ang atong ginaabot nga panalangin mga kaigsunan is not temporal blessings, but eternal blessings. Amen? Gani ka na makahuman ka sa Bible College, sultihan mo, daghan, ako nag-lecture ko sa Quezon, daghan og mga nag-graduate sa college sa secular, pero kanang gitawag nila ba, nang graduate sa college, pero wala gihapon na human ang ilang pagtudlo sa mayong pamatasan. But salamat sa inyong mga Bible College na human mo sa pag-eskwela, mahitungod sa pagtuon sa pulong sa Dios. And don't you know, matod pa dire sa sayings nga ako ang nabasa ingon siya, there are many books that you can inform, but only the Bible can transform. Ug salamat, I hope nga ang inyong kinabuhi na hinahinay nagkausap. Amen. We need to conquer more mountains. Don't you know, it's about more. This mountains nga itong gisgutan sa mga text, mga kaigsunan, it's about blessing, gikinahanglan nila i-possess because this is the promise of God. And don't you know, mga kaigsunan, these blessings nga dapat na to i-possess, this conquering means
is to gain and acquiring it by force. Munang dili pwede mga kaigsunan nga magluyas pagalagad. And the Bible says in the book of Numbers or Joshua chapter 13 verse number 1, Joshua chapter 13 and in verse number 1, the Bible says, now Joshua was old, ingon ang pulos, Joshua was old and stricken in years, and the Lord said unto him, thou art old and stricken in years, and there remaineth yet very much land to possess. Very much land to possess. That means mga young people, mga Bible students, yes, ang mga kapasturan, di man malikayan, nanagid ng pagpulong nga old. Si Pastor Rido Mahit mo, hindi mo gusto na ba? Muidaran gyud sila. And we see sa ilahang nga mga blessings sa kinabuhi. Nakita na to na. Even ako, galantaw ko sa kong pastor, nakita na to na. Pero sultihan ta mo, daghan paghihapon dili mahutdan ang Ginoo ug panalangin na dapat natong iposes. Amen. But we need to conquer it. Amen. Kinahanglan nato na pildihon, kinahanglan nato kuhaon. You need to gain it and acquire it by force, mga kaigsunan. Now this time, we can see this promised land, mga kaigsunan, the land that God has promises to us or to them are the land that is what we call a bounty and a beauty and a blessed land. That kind of land, mga kaigsunan, dili na basta-basta. O gani, gikan ko pareha sa inyo nga Bible students nga, as I've said sa akong personal testimony, wala man ko'y ginikanan. O na, ko'y ginikanan, kaya di mo ka matawag kay ginikanan, Pero I mean, gibiyaan ko since birth. Mo na nga, walay klarong kinabuhi, pero sa diha nga, ni padayon og pangalagad sa Ginoo, mga kaigsunan, salamat, gidala sa yuta nga bulahan. And that is the land that God had promised to them. And you can see here, mga kaigsunan, nga kini nga gisaad sa Ginoo nga yuta nga panalangin. O kung imong makita karong hapuna, mga kaigsunan, sa atong gihisgutan, there are 10 spies that God sent in that promised land, but only 2, Joshua and Caleb, possessed the land. Kamu, pila mo kabuk ni graduate? 23. And I hope kamo untang tanan mo nagyampo sa pastor nga tanan unta nga mga laki magpastor. Amen. Because in that group 12 sila kabuok nga ni-spy sa land, pero dunay gitawag mga kaigsunan grupo, duha ka grupo anang pulo, 12. Unsa man, ang pulo kabuok gitawag sila mga coward 10. Coward 10. Unya ang duha gitawag siya og committed to. Namo dia? Asa mo magpamimbro ana? Coward 10 or committed to? I hope and I pray arita sa committed to. Ini-graduate ninyo basig manalaw na mo ha. Ayog talaw-talaw. Bisag walay kayo mo saad og support. Nasabdan ninyo? 2 years ko sa mission, nagbaklay yun. Kaya may support, igo na kaon, 1,000 a week. Oh, may na lang, makakaunta. Kuhan pag techo piring mission. Oh, di. At least nga, pero dili na mo, ang ato mga kaigsunan, karon, we need to conquer more mountains in our life. We need to conquer it, mga kaigsunan. Why Joshua and Caleb, dito maglangan, why Joshua and Caleb conquered their mountains in their life? But the 10, mga kaigsunan, kung imong lantawon, klaro ang gisulti sa Biblia, those 10 did not possess the promised land. Ang maong pulo, wag yung sila kasulod. Giignan sila sa Ginoo. Ang duha mo'y nakasulod, si Joshua at Caleb. Number 1, dito maglangan, why they conquer those mountains? Because number one, mga kaigsunan, ang ato ang naadya sa ato ang ako, number 1, they engage in the battle. Amen? Numbers chapter 14 in look at your Bible, verse number 6. Kung atong lantawon ang story sa maong pag-abot nila sa Numbers chapter number 14. The Bible says in verse number 6, and Joshua the son of Nun and Caleb the son of Ziphoni, which were of them that searched the land, rent their clothes, and they speak unto the company of the children of Israel. Imong makita, mga kaigsunan, nga kini sila, si Joshua, ang pulo, nagnegatibo na,
But si Joshua o si Caleb, mga kaigsunan, sila mo'y porsigido nga moadto gyud sa gisaad sa Dios. They engage in that kind of battle. They involve in that battle, mga kaigsunan, and in that activity, we had a great interest. But pasabot, ni-graduate mo karon pero sultihan ta mo kung mamiya mo sa pag-alagad sa Dios, daw samang sayang kayo inyong i-graduatean. Di mo kakangkir sa mountain, mga kaigsunan, if you are not engaging in the battle. Apil yun mo. Amen? Ang pulo, di sila mo apil. Ang pulo, nanalaw sila. Tanawa si Caleb, mga kaigsunan, balikan na to itong text in the book of Joshua. Joshua chapter number 14. Si Caleb, mga kaigsunan, kung imong lantawon ang maong ingon si Caleb, verse 6, Then the children of Judah came unto Joshua in Gilgal, and Caleb, the son of Sippori, si Caleb, ningon si Caleb in verse number 7, 40 years old siya nagsugod when was I when Moses, the servant of the Lord, sent me. 40 nga akong edad. Ningon na din si Caleb, mga kaigsunan, and behold, ang akong edad karon, ingon si Caleb, mga kaigsunan, in verse number 10, And now behold, the Lord had kept me alive as He said this 40 and 5 years. Gikan ang iyang edad 40, nilabay ang 45, ang iyang edad 85. 45 katuig si Caleb nag-apil sa gira. Amen? Nang igsoon ko, mo pa'y pag-graduate ninyo, nyamundang na ka. Engage. You need to engage in that battle. Amen. Be the one of that committed to. Ayaw tuguti. Salamat usa sa blessing gani ni Caleb, nga tungod kay ni apil gid siya ang pag-alagad. Ingon si Caleb verse 11, and yet as I am, in verse number 11, and yet I am as strong this day as I was in the day that Moses sent me. Imagine ka na. Kamu mga Bible student, mamakslide gani mo, sultihan mo, patyun gid mo. Namo diha? Graduate ko 2011, abot ko sa Malaybalay 2002. Og sukad ato kay wa man lagi koy amahan mo nang nagstay na ko sugod ka pasulodi 2002 until this time mga 24 na katuig. Salamat sa Ginoo. And to God be the glory. Wala pa murag ang akong edad karong Huwebes, Bernes mag 41 birthday na karong Huwebes, friend. Tagay regalo de, friend. Dumay to umigom gun man. Birthday na karong Huwebes mag 41 na pero mura pa mag 20 ni kapin. Uban ninyo diha murag 20 kapin 50 na may edad sa ba. Salamat sa Dios ang i-preserve sa Ginoo imong strength. Tanawa si Joseph kini mo graduate sa Quezon. Hapit mamatay man eh. Salamat buhi pa ka daw. Salamat buhi pa. Why? Ni-appeal ka. Di gani ka ma-appeal, may pang Pentecostal ninyo. Kaya naikanta sa Pentecostal nga, ingon siya, appeal tayo sa buluhaton sa Ginoo. Praise God, praise God, praise God. Ingon siya, gisumpayan pa gina siya, ang Ginoo pataas, pataas ng pataas. Imagine ka na, ang yawa ay pababa ng pababa. Imagine ka na. Kisa may mapataasin yung Ginoo, yawa. Appeal. Amen? The problem of those coward 10, mga kaigsunan, they did not conquer this mountain. They did not possess the promise, the beauty, the bounty, and the blessed land. Why? They did not engage in that battle. Wa sila maapil. Og salamat sa Dios nakita na nako ni sila Pastor Sudi sa una. Kay mo man mga old karon. Nakita na ko ni grabe mga blessing nila. Kami mga Bible students pa mi. Until today, to God be the glory, nakakangkir mig mga mountains in life. Why? We engage in that battle. Kamu mga Bible students ay mo pagday. Kumasawa kag pastor, that's good. Ayaw mo yun. Ay, pastora? Ay, pastora. Ay, pagpastora. Buluhaton ni sa Ginoo. Don't you know the work of the Lord are great? Amen?
Tanawa. Psalm 111 verse 2 to 6. Psalm 111. Very quickly. Psalm 111 and in verse number 2 to 6. The Bible says, the works of the Lord are great, sought out of all them that have pleasure therein. In verse number 3, his work is honorable work. Amen? Mamiya gani mo, nindot kayo imagine kas, butangan kag hikot ka ba? Imagine ka na. Pagka nindutan ni mo, wala, pero nindot kayo. Kung wala, ko nagpasto, ay asa ka ako aron. Basig ka itong mga gunit na to, pisigits ka ba? Kaguyod yun ka. Amen, honorable. And his righteousness endureth forever. In verse number 4, the Bible says, he hath made his wonderful works to be remembered. The Lord is gracious and full of compassion. He hath given meat. Ay, kung kaon lay hisgutan, mga kaigsunan. Kami, Pastor Dumahit, ganoon. Isistorya may ganina ba? Ko friend, gabi o wala ta nga pastor kami. Imagine ka, pareha may giagian na ilalom stulay ra mga drug addict. Tao mga naong palang suspect na. Pero, tungod sa Ginoo, tungod sa bulaton, sa Ginoo ni apil mi mga kaigsunan, pagkaniduta mo kinabuhi. Amen? Nagbaklay mi, kaming duha, nagbaklay mi dito sa Thailand. Thailand to, pre, no? Hulo, nagbaklay mi sa kantoy ko. So, di may Thailand mo din eh. Abi na ko nagbarangay rin na to. Thailand, ginala mi, pastor eh. To God be the glory. Nagawa ka nagpastor. Dito, Thailand, yapon ka, pero Banisilan, Thailand. Tapos bukid doon, Thailand. Amen? They engaged. Why they possessed? Because they engaged in that battle. This coward then, they did not possess this promised land because they did not engage. Why did not engage? Because they did not think positively. They said, oy, di mi kakaya. Ingon ang pulo sa Numbers 13:31. Tanawa sa, kadyot, sir, paspas lang kamay kay, tuluro mo ni, humandayin ko. Numbers 13, verse number 31 to 33. The Bible says, but the men that went up with him said, we be not able to go up against the people. Mo man ay problema kung maglantaw ka, estudyante sa imong kapasidad, di ko kakaya magpastor, putot man ko, budlat, kulot pag yun. Grabe naman. Bati apo ni mo eh. Joke lang ha. Ayaw maglantaw sa imong kapasidad. They did not think positively. Secondly, they did not try the possibilities. That's why that's their problem. Nganong wa sila mapil? Wa sila maguna-una nga. Huy, Ginoo ni ang nagsugo na to. It's not about the pastor. Munang kung na-support ang pastor, that's good. Pero dili mag-support, ayaw ka balaka kay Ginoo. Think positive. Amen? Pero magi sa Ginoo kag tinulang santol. Kaya nga kung asawa, ilongga man ha, lisod-lisod yung ministry. Wa na gitay masudan mang sa naisantol, tulahon ta na, pwede din na makaon. Kaya kanang ilongga, swito man na siya kanang mga sagbot, kanang tanang sagbot, gihimo sa Ginoo para makaon. Bantay kaskabaw, hugaw lang ilang ipon. Pero, mga kaigsunan, muagi ka na, pero sultihan ta ka. Think positive kay one day, di ka ipaagi. Ay, dili ka permintingan na. Ay. Pag makangkir mong mga mountains, wala, ay, panalanginan po ka sa Diyos. Amen? They did not engage in that battle. Why? They did not think positively. Secondly, they did not try the possibilities. And thirdly, letter C, they did not trust the proven one. Nasabta ninyo? Ang problema, nakagraduate na mo sa Bible College. Mga members, sultihan mo mga members, ang atong Ginoo, He's the God of Abraham, He's the God of Isaac. The problem of these people, the coward then, they did not conquer those mountains. They did not possess the land. Why? Because they did not engage in that battle. Why? They did not think positively. Ganigatibo man sila nga di ta kakaya ani murata grasopera ni nila kaunon mga matay ta ani. Then they did not trust the possibilities, try the possibilities. Nga don't you know, diha sa Pangginoo nga buluhaton kaya na sa Dios. Amen. And they did not trust the proven one. Ingon ang Ginoo, how long these people mga kaigsunan nga wa ba nila makita asa ka mangita Ginoo pangita do kunog engineer karon nga ang dagat gihimong padir. Hello. Kinsay engineer diha nga bright nga makahimo og tubig nga wall? Na ba? Wala.
Ginoo nato nang gialagaran. When they passed to that Red Sea, gitunga, nahimong padir. Imagine ka na. Muagi ka niya ni mga, siguro dito si mga baby shark, mga mommy shark na siguro dito. Kuya, okay. Amen? So, dito maglangan, at ta second to the last. Why Joshua and Caleb conquered the mountains in their life? Because they engaged in that battle. Niapil gid sila mga kaigsunan. Ang coward 10, amot lang ninyo. Saligan ba ninyo ng Ginoo? Kaysa akong nabalan, ka na nga Ginoo. Mao man ang Ginoo nga akong gisunod, Ginoo man ni Abraham. Amen? I hope and I pray, ayaw lang mo pagduduha. Why they conquer, they engage in that battle? Number two, they enlarge their border. They enlarge their what? Border. Joshua chapter number 13 and then verse number 1. Don't you know, di ba mo ani ma-encourage? Mga members, sultihan ta mo, kung na kay mga panalangin karon sultihan ta ka, ang Ginoo dili mahuddan og panalangin. The Bible says, now Joshua was old and stricken in years, and the Lord said unto him, Thou art old and stricken in years, and there, mga Bible students, I encourage you, bisan pag grabe na ning panalangin sa mga pastor nga naguna, na paghihapoy daghan, there are remained yet very much blessing from the Lord. Na lagi dili mahutdan ng Dios. Naman tayo ng graduate po dito sa Toang Bible College, and to God be the glory. Gina ko sila, 1 to 2 years, sige, prove ninyo dito sa church, 1 to 2 years, mag-extension mo, makatapok bagyod mong tao, kay lisod po ipadala mo, makatapok tao. Nga lamigas inyo matapok, lisod po. So, extension mo, sulayan mo, iprove ninyo kagalingon. Then after that, halalarga na mo. Silanganan ninyo. Yan ka mo mga ulitaw, agi sa mo, minyo sa mo, kay triple M. First, minyo. Second, mission. Then, ikatulo, matay. Muna, triple M na siya. Ayaw tugutim, dito kag matay, wapa ka minyo. Naon sa pala. Minyo sa, mission, then matay. Amen? Amo dia. They enlarged their border. There remaineth yet very much blessing. They want to extend or greater boundaries in their life. Amen? That means, mga kaigsunan, ayaw tuguti, Brad. Brad, okay ra? Okay ra. Ayaw tuguting, ingana ra ka. Amen. Mula ba yung 20 katuig, ingana? Ayaw. Pag inom mo ka ng kuhan, chiripir. Joke lang ba? That means, dili pwede. Muna gitrain sa among pastor. Dili pwede. Nga ingani, loy ka. Nga ba 10 years, 20 years, loy. No! You need to extend your borders. Salamat sa Ginoo mo ng this May 11. Wato ko bujol sa akong yutang nadakan kay to God be the glory. Akong uncle o ang akong kauban sa puser sa Cebu sa unang panahon, nabaptize na. Muto akong bisitaon. Kay gikuha na sila, sa sila tumang. Gi-persecute sila kay dili na daw sila ilubong. Kay grabe binambuhol kay kadyo. Di na sila ilubong daw kuno kay namalin sila kinuhuan. Engko pasag din ang mga buhi. Ngandig manimaho mo. Ug di mo ilubong di pag manimaho sila may problema na. Amen. They enlarge. And Joshua and Caleb wants to enlarge their border, mga kaigsunan. Caleb said to Joshua, kay namatay naman si Moses, niingon si Joshua, si Caleb, Joshua, do you remember nga si Moses, gisulti niya, give me this mountain. Amen? Pangayua ba? Pangayua sa Lord. Una, minyo man, pangayua sa ang babae. Pangayua. Lord, ihatag si Michelle. Lord, pangayua sa, kay minyo sa lagi, then aya mission, then matay. Ayaw sa pag lisod, sultihan tapod mo, okay, magyapon mag-mission ulit tao, pero lisod biya gyud. Lisod mag-mission nga, wala maminyo. Nagana may na send out dito, ni uli ay, kay Piki, okay man na diri kay, okay man mo diri kay, inigbisit ninyo, niguli,
Duwa mo bisita, mingaw. Pag uli ninyo diri sa compound, bibo man mo. Yan, napay mga dalaga makita po nimo. Safe. Pero pag abot na nimo sa mission field, visit ka, why nito nga, why ni dawat sa Ginoo, pag uli, why malungag. Kanta na lang kang, may pamatay mong moktot. Amen. Pasultihan ta ka. That's why, how they enlarge their border, mga kaigsunan, they equip their faith. Munang salamat, i-graduate na mo ha? Inyong pagtuo, bantay bitaw mo. Ha? They equip their faith. Their faith is, they furnish their faith and put into action. That means, pag sultis, Ginoo nagsulti, pag ingog, naay mga blessings sa mission, naay mga blessings sa ministry, larga, pira, bahalag, magkinaot sa. Na di man mo imin, mura mag nang anang mga ikog. Amen? Pag adto na ko sa mission field, pasulodi, pag send out, wala nang hits ra. Nang hits ra mi. Imagine ka na, kaya daghan magkatubhan man tong Quezon, daghang tubo-tubo nga mga 10-wheelers, sakay. Libre pa ka sakay, libre pa ka pang-us og tubo. Hindi, okay kayo ang kinabuhi. Larga yun. Unya, ang gamito ni mo, ingong gani si, matupag gani ni si D.L. Moody na ang sayings. Adiliday, kisa tong, kuhan ingon siya, do you have your Bible? Go to the mission field. And that Bible is enough support for you. Imagine ka na. Ayaw, sige, gani din pastor eh. Support, ayaw. Panagsalang. They enlarge. They equip their faith. They examine their focus. Namo diha. Our focus is to possess the promised land. There is yet very much land to possess, very much mission, very much soul that are going to be saved, very much places nga wala pa'y Bible Baptist Church, very much places, very much family nga pala hubog pa ang bana. That is our focus. Amen? Dili mga kaigsunan. Muna nga akong anak gani, ang asa to akong anak, tindog nak. Mukalig siya, pero ako sang istorya, anak. Unsa may purpose nga mukalig ka? Nako. Anak na ka, no? Lagi na. So may purpose nga mukalig ka. Para knowledgeable ka, okay ka po na. Dayon makakwarta. Sultihan ta ka, anak. Dili ka pasagdan si Ginoo. Encourage ako sa pag-graduate ni mo college. Okay, ang imong himo anak is this. Magampo ka sa Ginoo dayon. Unsay ka bubuton si Ginoo, mo eskwela ka dito sa Bible school. So tuwa na siya karon nila Pastor Dog, gingon ni Pastor Sudio, Pastor Dog. Eskwela sa nako siya dito kay Duggerman mo to. Dog season Amerikano pod kaya ron medyo English speaking pod. Natay mga Bible studies dire, nata dito sa Pirkarangan, din dito sa Jensen Amerikano, din Pastor Lode, din Nitibo. Nami gipang sagol-sagol nga mga Bible studies para inig uli magdebate sila. Dayon diha pod sa Tuas Quezon natay Bible Institute. And to God be the glory. Salamat iko ngano man. Huy, ayaw i-underestimate ang Ginoo. Dagang nang graduate ron sa secular pero sultihan ta ka nangabungkag ang kinabuhi. You want to enlarge? Akong gignan tong mga Bible students. So salamat nakling ko na. Akong gignan mga Bible students. Don't you know? Pagtarong mo kay daghan mo pamilya nga wala kaayo inunta nakaposes og panalangin sa kalibutan, sultihan ta mo. Pag kamo puhon panalanginan, diha na sila mo pailalom ninyo. Imong mamasip. Kadto kaning sana mong gikuan diri ni uli pagid siya nga naghatag ko og kanang katong boxes sa ila nga mga regalo. Isa ka pamilya ang anak og apo 18 ka buok. Imagine ka na. Kay bukid nung tugnaw mo guna. Tinghin mo bata ditong dapita. 18. Imagine, daghan kayo. Amo diha. So, please, enlarge your border. Pasalamat mo, ni-graduate mo, then this is the right time nga musugod na mugtikang. Equip your faith. Amen? Examine your focus, mga kaigsunan sa Panginoon, then evaluate their fellows. Sultihan mo yan eh. Ang nindot ni Joshua Caleb kay, wa sila magpada sa coward 10.
Silang duha imong fellows. Ingani, manguli mo sa inyo, unya sige mo kuyog sa mga unbeliever, mawa na inyong kuling sa Ginoo. Nasabtan ninyo? Mo nang encouragement ako sa inyo, kung manguli man mo, kung di mo taga diri sa Pigkarangan, kung manguli mo sa different churches nga mo, sa simbahan mo puyo. Be, klarohon tani be. Simbahan mo, kasi simbahan mo puyo, be, taas kamot. Wala lagi oh. Magkuyog-kuyog ka karon sa mga batanon karon na ning kalibutan na ma-influensyahan ka. Kung wa naman lang kay klaro nga iniguli nimo wa kay klarong ulian, ako pa nimo pabili na lang diri sa Pigkarangan. Diri ka mga lagad. Sabtan ninyo? Kay diha mawa ang imong pag-apil sa gubat sa pangbuluhaton sa Ginoo. Joshua and Caleb conquered their mountains in life because they engaged in the battle. Number 2, they enlarged their border. And the last, mga kaigsunan, they evaluate their behavior. And you know, ang Ginoo nagsulti, salamat, Numbers chapter 14. Look at your Bible. Ingon ang Ginoo sa Numbers chapter number 14. Bible says, and in verse number 24, sa verse number 22, diha, tanawa gani, ingon ang Ginoo, in verse 20 sa ta, and the Lord said, I have pardoned according to thy word, but as truly as I live, all the earth shall be filled with the glory of the Lord, because all those men, look at this verse, verse 22, all those men which have seen my glory and my miracles, which I did in Egypt and in the wilderness, and have tempted me now these 10 times, and have not hearkened to my voice, wa sila mo appeal sa maong battle, nga giingon sa Ginoo. In verse 23, surely they shall not see the land which I swear unto their fathers, neither any of them that provoke me see it. Sultihan tagid mo, giwalay ka ganina buntag pa sa Edomite. Giset ng blessing and curse. Di gani mo mapil, di gani mo join anis pag-alagad, kamong graduate, sultihan ta mo. Di gyud mo kasulod sa lugar sa panalangin. Di gina. Biyay sa pagpusaan na ita. Muor pa oh. Pero bisan pag-unsa ang imong backgrounds kinabuhi. Sabdan ninyo? Sa pag wala kay unsa ako'y amahan, layas, akong mama, niuli sa ako, senior citizen na. Wa ko'y igsoon, ako na lang usa, ako untay pinakabulahan nga, anak kay inigmamatay akong ginikanan, walay kabahin sa kaptangan, pero ako'y alaot kay way bahinon. Ay mo nang kamong mga mamagpapa, balikon ako, ay mo kalumalumag kamatay kung wa mo ikabilin. Palihog lang. Paningkamot mo, na mo ikabilin. Paminaw sa. Pero salamat, diha sa Ginoo. Ingon ang verse number 15. They evaluate their behavior. Tanawa, verse number 24. But my servant Caleb. Wow. Uy, tutok yung versikulo. Ay, sige, tutok na ko. Malanay mo ron. Dito na. But my servant Caleb, because he had another spirit. Wow! Brad, kung ang uban, gabinuang ubang graduate sa Bible school, gabinuang, ikaw palahi. Tili kung mo parehas sila, dapat mo parehas kung Pastor John Ray. Ano ba? Ano ninyo? Di naman kita makaawat po sa kagwapo, di naman na masunod yun. Pero ang kanila lang ministry. What about? Kung sila gabinuang, mangulay sila, wow, salamat, nahuman ako sa training, grabe ka kapoy, di ta kainom mo gridors. Karon, free. Inom na ta gridors. Karon, palahi. Namo dia. Amen. Si Joshua, Caleb, they evaluate their behavior. They determine the value of God whom they serve. Nga mga kaigsunan nila nakita nga, uy, kini sila mga negatibo man, kini sila di mamutuos Ginoo, kining coward 10, kita Joshua, Caleb, the committed to. Namo dia? Ingon siya, dili ta palain ta. We're going to possess that land. Amen. They have the faith, their behavior is, they have a faith to the promised land. Faith, having their faith to that kind of promised land. Mga kaigsunan, nagpabilin silang batasan nga matinuon sa saad sa Dios. Huy, saad ni sa Dios. Ingos Pastor Dumait kanina sa iyang verse, gisulat na ng daan mo ng dili.
mo nang kamuhay na lang mo, mga members, young people, members, ay na lang pag-ingon puhon nga, tanawa lagi, tinuod lagi giwali ni pastor, naburusan na inuon ko. Ay, hapay nung kamuyngong nahumana. Tinuod lagi ni, gisaad na nadaan sa Diyos. Numbers 14 verse 7, niingon dihaw, and they speak unto all the company. Namo diha? They speak unto all the company, to the children of Israel, saying, the land which we passed through to search it is an exceeding good land. Ako nakita gani, maminaw mo. Amo mga laki, bisag ilang taon sa nato nga, murag tanaw sa tao, murag apiki tag mga naong. Pero sultihan ta mo, kung mga lagad bitaw mo Ginoo, tagaan kag asawang gwapa. Lagi, muna ako nangakita, medyo apiki man niyo, sa mata sa tao, kaysa mata sa Diyos, wa may apiki. Kitang tanan apiki. Ikaw day, pero di ka mo minyo mga lagad sa Ginoo, na, tagaan kag bana bahog ilok. Mag-antos giga sa imong tibuok kinabuhi. Exceeding good land. Napay verse diha gani nga pagputol, oy paminaw mo, pagputol nila sa usa ka pungpong nga grapes. Kung nakabasa mo na, kamo na libasa tiwas ba nga Bible studies bitaw mo? Isa ka pungpong nga grapes ha. Imagine ka, gidayungan og duha ka tao. Oh, think about that. Mo nang higala dili nimo ni mabasa-basa ni promise sa Ginoo panalanginan niya. Just engage in that kind of battle. Amen. Duha ka tao. Grabe yung sa kutukadagkong dito ana isa ka grapes sa bay. Isa ka pungpong man, duha ka tao nagdayong. Mura to kadagkong mga butong. Oh, kakaon butong. Grapes, grabe. Mo nang makaingon, ang ako laging auntie sa Bohol. Kaingon gid sila karo 24 years ago. Di pa pod madali ha. Wa may shortcut sa blessing. Kaingon sila, "Lo, grabe Benjo. Hulo. Go persaha ka na naupod na." Naupod ka sabot mo na. Nausab na daw. Hulo, grabe sa una ang pusir tambay sa kanto. Ana-ana lag sinina ba kasukas niya mamiptig sigarilyo ba. Paps bay. 50 ta sigarilyo, mamiptig hay ra man sigarilyo. Pero salamat sa Dios because we engage in this battle. We enlarge our... Ayaw tugutin ninyo mga matay mo nga. Matod pa sa usa ka preacher nga Tagalog. Hindi mo kasalanang pinanganak kang mahirap. Pero pag namatay kang mahirap, ay, tabagha ka. Wakay klaro. Sa mga word. Di na pamalik asawa. Di na ito pamalik. Mga kwanto, strange words lang to. Mga deep sayings ni Solomon. Nasabtan ninyo. Ayaw tuguti nga ingana ra ka perminti. Amen? They evaluate their behavior. Their behavior is to have faith on that promise of God. Letter B, kapit tatamuman, their behavior is to fulfill the pleasure of God in their life. Look at this verse number 8. If the Lord, ingon si Joshua si Caleb, kamo pagilom ragod mo. If the Lord delight in us, then He will bring us into this land. If the Lord delight, munang wako laing itugon ninyo, lipaya ang Ginoo sa inyo kinabuhi. Bahalag mga suko sila. Akong mama nga manabtan sa una, akong uncle nga kanang leader sa kapilya. Kapilya ba sa Senior San Vicente Ferrer? Leader sa dito, suko siya. Kay ngano magpastor, bugo ni nga bata ni. Ano magpastor? Wala eh. Sultihan ta mo igsoon. Bahalag mga suko sila. Lipaya lang Ginoo. Karon, diha sila mo duol ninyo. Sabi ninyo? Our behavior should have continuing or having the faith of gitawag promise of God. Kining saad sa Ginoo. Ayaw mo kawala ng saad sa Ginoo. Amen? Kamo nag-graduate mo ron, na mga saad din yung mga anting mga unbeliever. Dong, ari dito kay ayo. Saad sa Dios ang tumana. Ikadua, tumana ang pleasure of God sa imong kinabuhi. Ingon sila, if the Lord delight in us, then He will bring us into this land. And look at this, and give it us a land
which floweth with milk and honey. Ang Ginoo mo'y muhatag, uy dili ang tao. Ang Ginoo gyud mga kaigsunan. Gani, akong gipangayo sa Ginoo, sa nga, di na ko malimtan perminti, nga Lord, dili unta ko maparihas kong papa nga mamiya og mga anak. Og salamat sa Ginoo, akong mga anak, upat ka, buok karon sila. Salamat, wag ko namiya og mga anak. Sila lang usahay mamiya sa ako. Unsa man na pastor dili, ning eskwela naman. Pero sultihan mo, salamat, wala ko naparihas akong amahan. Nya kamo, mamiya pod mo, wa mo mabiyaan. Pagtarong mo sa Ginoo. Then the last, they evaluate their behavior, faith to the promise of God, fulfill the pleasure of God, and they have their behavior is this, their focus is to praise God. In verse number, look at your Bible, tanawang Bible mga kaigsunan, only, verse number 9, only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Their defense, or the Bible says, their defense is departed from them, and the Lord is with us. Bible students, sultihan mo, I encourage you this afternoon, kay kamo may nag-graduate, encourage sa mo mga kaigsunan, we need to conquer more mountains sa itong kinabuhi. Daghan pag-blessing, giandam ang Ginoo sa inyo. Daghan pa, dili rin ni mo. Gamay rin nga blessing. Daghan pang blessing nga giandam sa Ginoo sa inyong kinabuhi. I hope and I pray, you engage. Magpamimbro unta mo sa committed to. Ayaw mo pamimbro sa coward 10. Sabdan ninyo? Sa mga 10 spies, ayaw mo pamimbro. Kuyog mo ni Joshua og ni Caleb. They conquer their mountains. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for your word. Thank you, Father, for giving us this message. Thank you, Lord, for allowing us for the message to encourage the Bible students this afternoon and help them, Lord, to be used in the ministry. Help them, Father. Thank you for this church, Pigkarangan, for helping them, helping their lives to be trained and to be used in the mission field someday. Kung asa nimo sila gamiton. Salamat kayo. All the glory and praises belongs to you in Jesus' name. Amen and amen.